Isang magandang umaga po sa ating lahat. Bilang panimula ay nagpapasalamat ako kay Chair Cynthia sa pagdinig na ito sa isang issue kung saan nakasalalay ang buhay ng isa sa pinakamahalaga at pinakamayamang bahagi ng ating kalikasan. Dito rin nakasalalay ang kabuhayan at kalusugan ng ating mga kababayan sa Mindoro. Kung taga saan din yung aking maternal lolo, sa Nauhan mismo po. Sa Batangas, Palawan, Antique at iba pang karatig pook. Narito po tayo ngayon upang alamin ang pinakaugat ng naging dahilan ng trahedya ng pagkalubog ng MT Princess Empress at ang pagtagas ng langis mula dito, putting at risk one of the richest biodiversity sites in the world, putting at risk the livelihood of many of our kababayan. Nandito rin po tayo upang hanapan ng solusyon ang trahedyang ito na mabigyang proteksyon ng ating karagatan, lalo na ang mga mangroves na breeding ground ng ating mga isda at ang Verde Island Passage, ang tinaguriang center of marine shorefish biodiversity in the world. Kailangan nating sama-samang hanapan ng solusyon at bigyan ng suporta ang ating mga kababayang sa pangingisda. Ang ating mga kababayang sa pangingisda kumukuha ng ikabubuhay at kilalanin ang kanilang mga pagsisikap na maprotektahan ang kanilang kabuhayan. Kamakailan lamang ay pumunta kami ni dating Senador Kiko Pangilinan sa Mindoro Oriental upang maghatid ng tulong para sa mga nabiktima ng malalang pagbaha sa lugar. Matapos ang mga pagbahang ito, slick naman ang kinakaharap nila ngayon. The threat that this brings to the Verde Island Passage will impact not only the people living in Mindoro and nearby provinces, but as the area with the highest concentration of coral reefs, fishes, and mangroves, it will also negatively affect the country's food supply. Ang ganitong kalaking problema ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nagpapasalamat din tayo sa mga bansang nagpaabot ng kanilang intensyong tumulong. They are reaching out because they recognize the ecological and social importance of our seas. Madam Chair, the urgency of this matter cannot be underscored enough, and we welcome all the help we can get. We need all the help we can get. Marami pong salamat. We now hear from Senator Tulfo. Ang tanong ko sana, Madam Chair, sunod doon sa may-ari ng barko. Meron bang binibigay na assistance yung may-ari ng barko? Financial assistance o cash assistance? Nandito ba yung may-ari ng barko? I'm here po, CP in behalf of the company. Okay. Ano pong assistance ang binibigay niyo po sa mga apektadong residente? Same po, Your Honor, Madam Chair. Lahat po ng assistance when it comes to our response request through the Philippine Coast Guard. Madagdag po lang po. Tanggal yung face mask para mas madali ka maintindihan. Okay. Ulitin ko lang po, sir. Madam Chair, sorry po lahat po ng our response resources ay recourse through the Philippine Coast Guard. Madagdag ko lang po tungkol dun sa cash for work. Ang ano po yung Harbor Star na in charge sa shoreline cleanup ay magkakaroon din po ng ganung klaseng programa para po sa ating mga kababayan na apektuhan ng oil spill. In terms of doon sa food packs na sinasabi po ni Governor, wala ba kayong pang-counter doon? Tulong din, pagkain, masahe ng mga estudyante, papuntang eskwelahan? Wala? Oh. Bakit? Ba't wala po? Your Honor, Madam Chair, we are a small family corporation. We're focused on oil spill response, pero ngayon po, as we speak, we are preparing our own initiative to help our kababayans by Sorry, I know you're a small family corporation, pero dapat pinaghahandaan nyo, meron dapat kayong pera nakahanda in case dumating ang isang hindi inaasahan tulad nito. Di ba? Meron dapat kayong pondo, pambuhos para pang ayuda. In this case, may emergency funds, pambigay ng cash assistance sa mga apektadong residente. Tulad sabi kanina, pamasahe para sa mga estudyante, baon ng mga estudyante, cash yun ang kailangan. Di ba?
wala ho kayo. Ang balita ko nung una, kayo na po yung nagtatago ata. Ewan ko, correct me if I'm wrong. So dapat ma'am, makipagtulungan kayo sa mga taga-LGU. Kayo ba, Gov, nakipagtulungan ba sa inyo itong company ng Imbangkong? We met once po, and what we are asking is this, two things. The first one is on response, clean up. There, they are helping us together with Harbor Star and Malayan Towage. Pero as far as to direct assistance to our kababayans, yun po ang wala. Okay. And that's what we are asking sana, kasabay ng gobyerno, kasi hindi po kaya ng gobyerno sustain. Masyado po mabigat ito, Mr. Senator. Napakabigat po. Ang nire-request na lang po sana namin, baka po pwede, kasi sabi ng representative kahapon, they are procuring. Ang request po sana namin, yung when are they distributing? Yun. Ma'am, pwede niyo sagutin yun? Ma'am Fritzy? Your Honor, we sent my sister-in-law to meet with Mayor Cruz. I think it was last week, and we specifically asked what they needed. And during that time, we were collecting po data on what the people, kung ano po yung pinakakailangan muna nila. Okay, so nung nakausap niyo po si Mayor last week at tinanong mo kung anong kailangan at sinabi sa inyo for sure kung anong kailangan, ano ba yung na-deliver niyo na? Senator, I think the mayor that time, ang sabi po sa akin is, hindi po nila kailangan or ayaw po nila tumanggap ng tulong mula sa amin. Sure ka? Sinabi ni Mayor? Na, Yes, yun po ang nakarating sa akin from my sister-in-law. Yun po. Mayor? Tumanggi kayo daw, Mayor? Senator, sabi ko po sa kanila, ilatag nyo yung kailangan na ilalatag nyo for us. Yung tulong nyo na binibigay is mga bigas, mga ganyan. Pero hindi nyo sinasabi sa amin yung clear na plano nyo for Paula dun sa mga damages and all that. Kailangan namin nag-uusap with that dun sa government. Kailangan nandun kayo. Yun yung may request ko sa inyo. Ilatag nyo yung lahat ng ibibigay nyo na tulong para sa probinsya, ang lalo na sa bayan ng Pela, hindi na po kasi bumalik sa akin. So after that, ang tagal ko naghihintay sa kanila for 9 days, speeding nga lang doon ko sa kanila. Dahil silang nag-reply sa amin. Pinapatayin kami ng phone. Wala yung response. And now, after 9 days, magsasalita na kami on national TV, ginagawa sa amin, sa yung day nila, para sabihin na magbibigay ng pag-iba. Sabi sa akin. Sabi ko, hindi ko tatanggipin ngayon kasi why now? Kasi sobrang tagal namin naghihintay sa inyo. Tagal namin naghihintay. Marami nang nagkasakit. Marami nang naapektuhan. Walang tulong. So, naghihintay kami. So, sinabi ko sa gobernador, nag-usap kami. Ilatag ninyo anong kailangan itulong sa amin. And kami rin, maglalatag kami ng gusto namin. So ngayon, kasi kung dahil sana, accepted sana eh. So ngayon, sobrang tagal. 14 days na po. Hanggang kaya lang kami maghihintay. And then, ang laki ng ng sa paglumugo sa bayan namin. Wala kami hinintay babon. So, yung timetable, wala din pong binibigay sa amin. Until now. So, naghihintay pa rin po ba kami? Yung lahat ng mamamayan na bayan ng Pela. We have 4,800 plus na affected families. Hindi doon sila pamasay. Ang tinote yung iba. Pero wala kami pang plano for us. Sabihin tayo lang po kami. Okay. Hindi po namin nararamdaman. Gusto namin yung tamang plano for us. Hindi tayo namin yun. Hindi po binalik sa amin. Okay. Ma'am Fritzy, Madam Chair. I understand. Excuse me pa, Madam Chair. I understand na merong $1 billion insurance kayo? Accident insurance, liability insurance. Indemnity insurance po. Ito ba yung na-file nyo na sa insurer? We are in close coordination po with our insurer. Lalabas yung claims? We will have problem on that. Maybe the Marina and the Coast Guard will explain that they cannot claim from the insurance because they have no permit to operate. Oh! Nako po. Yun ang malaking problema. Kaya we should not wait for that anymore. They will have problem with that. They don't have permit to operate, Madam Chair. We asked the Marina and the Coast Guard. They don't have permit to So, operate. Coast Guard, bakit nyo pinayagan na
maglayag itong barko na may mga oil? Not depend on something that will not come. I didn't know, Madam Chair, na wala silang permit para to operate. Yeah, So, ba't pinapayagan yung barko nila maglagi? ask Marina and Coast Guard to explain that. Coast I Guard. want them to explain. Di ba lahat ng barko bago maglayag, may sumasampa na miyembro ng Coast Guard para inspeksyonin yung mga papeles, ilang taong nandoon at kung anong karga. We didn't do that, right? Kasi if you did that, malalaman nyo na wala silang permit to operate pala. Wala sana nangyaring call spill ngayon. I think the company has permit to operate, but every time you have a new vessel, you get another permit for that vessel. I think this vessel was not given a permit. Kaya, Madam Chair, sinasabi ko, di ba lahat ng barko na naglayag, dapat sumasampa yung Coast Guard to inspect. So, kung inspection niyo po yung barko yun na bagong barko, at nakita niyo pala walang permit to operate, hindi sana pinalarga. In-stop niyo, wala sanang oil spill ngayon. Ask Marina and the Coast Guard to clarify the situation, explain to us. Kasi I don't want the people to rely on that 1 billion insurance. If we cannot get that, then we should plan accordingly that we will not get that and we will take care of our... I agree, Madam Chair. Madam I Chair. agree. Maigling manifestation bago yung Marina at Coast Guard dun sa isang importanteng sinabi ni Mayor Cruz. Tama po yung sinasabi ni Mayor Cruz. It has the force of law, yung sinabi nila. Dahil dun sa RA 9483, yung Oil Pollution Compensation Act, liability for pollution damage lies with the ship owner. Kaya maitatanong sana no, sa RDC, in terms of compensation for the environmental destruction, loss of livelihood, and damaged properties of the people, kung ano yung mga plano. And I think ganun din yung sense ng sinasabi ni Mayor Cruz. Senator ma'am, Risa, before we go to the that Coast company is Guard a and very Marina. small company and I don't think they can tackle this problem. They will go bankrupt. I understand, Madam Chair. So, Kaya naman tayo They- nagsiset ng They will not liabilities. do anything. So the government should be prepared to do something because we Yes. cannot rely on something that we cannot rely on. Yes, Madam Chair. We're dreaming. I share the chair's objective sa hearing natin to establish liability, whether it's the company or others. Gusto ko lang bigyang diin yung sinabi ni Mayor Cruz na meron talagang solid na batayan sa batas. Yun lang Chair, po. Salamat okay. po. Mabalik ko ito ako doon sa Coast Guard. Hindi ata nasagot yung katanungan ko, Madam Chair. Kasi, yes. Yes. Gusto ko lang malaman to ng lahat, ano? Correct me if I'm wrong, Philippine Coast Guard. At any given time, any moment na isang barko, the pier, maglalayag, kung anumang klaseng barko yon, di ba dapat sumasampay yung mga miyembro ng Philippine Coast Guard, hinahapan ng papeles, tinitingnan yung crew, tinitingnan yung laman, kung overloaded ba o hindi, etc. etc. So kung ginawa nyo yun, tulad na sinabi ni Madam Chair, na wala palang permit to operate yung bagong barko yun, napigilan sana maglayag yun, wala sana nangyari ngayon na oil spill. Thank you very much, sir. Sir, along that line, natapos na po in fact yung marine casualty investigation. Yung ang commander po, may he be allowed Sir, to describe- sagot lang po direct to the point. Meron bang permit to operate? Yung sinabi ni Madam Cynthia Villar, may permit to operate yung barko? Wala. Yes or no lang po? Mr. Honorable Member, Sir, Senator Tulfo, I'm Vice Admiral Joseph Colme. It is one of my functions to investigate marine casualty in the country. Sir, pakisagot lang. Yes or no? May permit to operate? Wala. I'd like to ask first, just to be sure, Mr. Chair, Honorable Senator, Sir, my field operator investigation. Pasapasahan niyo ako. You should come prepared. Napakasimple na tanong. A simple question. It's a simple answers, direct to the point. May permit ba o wala? Dapat you should have investigated that. Kasama sa investigation, malalaman nila walang... Kasi sabi ni Chair, ni Senator Cynthia Villar, wala raw permit to operate yung barko. Pangalawa, ba't ikaw sumampa doon sa barko bago maglayag yun, sir? If I may, sir, you're correct, sir, that all vessels, regrostans and above, they are required mandatorily to secure departure clearance from the nearest Coast Guard unit, sir. Okay. Secure clearance. And then our inspectors are required to fill up those checklists. We call it pre-departure inspection checklist, sir. Okay. Di ba yung Marina kasama din sa mag-inspect yan? Sasampa? Not necessarily, sir. Natin sa, pero kayo sa Coast Guard dapat ang sasampa, di ba? Yes po, sir. O, bakit di kayo sumampa? The Marina who will give the permit and the Coast Guard is a counter check. If there is a permit, they will allow the Kaya nga po, ang sinasabi ko, It's a combination. It's a counter check to Marina. Marina will give the permit and you will check the permit, di ba?
Ang sinasabi ko po, Madam Chair, Tanungin nyo sa alam ko, Madam Chair, I'll get into that. Don't worry, I'll get into that. Don't worry, easy lang. Coast Guard, sagutin mo muna yung tanong ko. Sa tanggapan ko po sir, bilang nag-head sa investigation for this, we already recommended to our national headquarters for appropriate administrative legal actions Yun. and investigation. Kasi sir. from now on, always make it a point na bawat barko, walang barkong alis. Di ba meron kayong mga personnel sa mga pier? Ito ba? So, dapat yung mga personnel sa pier, bago mag-read yung barko, inaakyat, sumasampa, tinitingnan mga papeles, kung ano na pa mga requirement to make sure na pwede ito na maglayag. Di ba? Kasi if you did that, wala sana oil spill. Di ba? Ngayon, nagtuturoan kayo. Ginawa niyo po sana ang trabaho ninyo, hindi sana tayo nag-uusap-usap ngayon. Simple as that. Period. Di po ba? So may pagkukulang po kayo doon. So from now on, bawat pier sa buong Pilipinas, mayroon dapat personal ng Coast Guard. Walang barkong lalayag na walang go signal mula sa Philippine Coast Guard. Di po ba? At dapat kayo, Philippine Coast Guard, ang Marina, palaging nag-uusap. Kayo ba'y nag-aaway ng Marina at hindi kayo nag-uusap? Hindi naman po, sir. In fact, we are closely collaborating to address such concerns. Thank you, Mr. Chair. Okay. So ano po yung gagawin nyo ngayon na nakita nyo pala may pagkukulang na kayo? Ano mga steps ang ginagawa nyo ngayon, ilatag nyo ngayon so that this will not happen again? Yung bang hindi nyo pagsampa doon sa mga barko na naglalayag? Thank you. Remember, may mga insidente na tayo, mga lumubog na barko dahil overloaded. Walang sumampang taga Philippine Coast Guard. Di ba? Ulit-ulit naman to. Ngayon, oil spill. Barko na nalunod, overloaded, maraming namatay. Wala kasing Coast Guard na sumampa. Meron na sumampa, pero siguro, piling na mata habang nakasampa. Diba? Kasi kung talagang nakadilat ang mata, binibilang yung pasahero, tinitingnan yung cargo, hindi tumutugma sa allowed na cargo para sa vessel na yun, o kaya nalubog, diba? Kung ginagawa ng Coast Guard trabaho, hindi sana nangyari yun.